For today's video, magpapalit tayo ng shock, rear shock ng auto natin. Bali, ito yung napalitan na natin sa driver side, rear driver side. Kung mapapansin nyo, wala na siya. So ang pinalit natin sa kanila, shock absorber na gas ng KYB. Original siya na Japan. So pag magpapalit kayo, make sure na genuine na KYB. So gas na yung pinalit ko, hindi na oil. Ito original pa siya since nung sasakyan yan. Kaya lang yun yan, naobserbahan ko nung ginamit namin last Sunday. Medyo bagsak na yung likod. So palitan natin. Yung isa na palitan ko na, hindi ko na na-video. So yung shock absorber ng Kia Carens, isa siyang number 90 na nasa ilalim. Okay, tanggalin nyo muna yung taas, number 14 naman. 14. Rear side, sa rear passenger side na shock absorber niya. Ito buo pa. Gas din siya, pero lagi natin siguraduhin na pag nagpapalit tayo ng shock, hindi pwedeng isa. At least pares-pares, dalawa sa harapan, dalawa sa likuran. Kasi pagka nagpalit ka ng isa lang, syempre iba na rin yung lambot nito, iba na yung play nito compare dun sa bago. So much better pagpapalitan mo na rin parehas. So again, ito yung isa. Yan, ayaw nang bumalik, hindi na siya bumabalik. Ito namang isa. Maganda pa yung play niya. Although may play siya, pero syempre tagtag na rin yan eh. Iba pa rin yung palitan mo na ng sabay. So ang pagtanggal lang yan, ayan, ito number 17. Tapos pamili lang sa ibabaw. Ito na yung KYB shocks natin, gas type. So may kasama siyang stopper, tsaka syempre yung pinaka nut nya. So ito hindi ka ba maliligaw dyan. Yan. Tapos tsaka mo siya ilalagay. Tapos yung pinaka lock niya. So yan, number 14 na rin. Ito ang purpose nito, dito mo siya kukontrahin, pigil. Huwag dito sa katawan kasi magagasgas yan. So yan, okay na siya, ikakabit na natin. So ito, kaya ako na wala akong guantes kasi medyo madulas to ikabit pag may guantes ka, yung pinaka rubber boot niya. Make sure na may rubber boot mga sir kasi madudumihan yung pinaka loob ng shock absorber niya. So sir, ito okay na. Nakabit natin rubber boot, binikitan natin sa ibabaw. Sa gilid lang naman, pwede naman yan. Kasi hindi na siya, wala siyang kanal eh para lagyan siya ng steel o ng tie, steel tie or plastic tie. So bago nyo babaklasin, lagi nyo tatandaan may tanda yan, may markings yan. So ito yung nasa labas, or minsan may kulay yan, yellow or red, yan yung nasa labas. Yan. Pero yan, okay na siya. So tatandaan nyo, huwag nyo iipitin yan ng kahit na ano yung bakal dyan sa loob. Pinaka-shafting niya, so dito lang talaga. Mga sir, madali lang siyang i-DIY as in. So yan, pagka late nyo na siya higpitan, unahin nyo na tong taas. I-jack mo to likod ng rotor disc para pumasok siya rito. Magaan lang yan mga sir. Ayan, mapapansin nyo, makikita nyo yung taas, tumataas na siya. Ipapalingin nyo lang talaga, hindi siya straight kasi may straight lang yan pag binaba nyo na yan. Yan. So habang tinataas nyo yung shock, sentro nyo na rito sa gilid, sa ibabaw. Yung pinaka nakalabas na yon, papasok siya sa loob nito. So madali lang naman yan. Taas nyo lang siya sa ilalim, yan, makikita nyo tumataas. So pag ganyan, kabit nyo na to, higpit kamay muna, higpit pulso, kabila.
Okay na, maigpit na. Yung rubber boot niya okay na. Punasan na lang natin, linisin na lang natin. Tapos baba nyo na itong jack niya sa ilalim, yung nasa likod na ng rotor disc. Huwag sa rotor disc nyo ilalagay sa likod. Meron namang pinaka matigas na tubo yan sa likod. So ayan, okay na. Pwede nyo sa siyang linisin, tapos kabit nyo na siya. Okay na yung play niyan. So, mga sir, ganyan lang yung papalit ng shock absorber sa rear ng gulong natin. So, ano ba yung sintomas niyan? Kung mapapansin nyo, yung sasakyan nyo, hindi proportion yung stand niya. Medyo parang tabingi ng konti. Number 2, once na, syempre, lagi mo naman nadadrive yung sasakyan mo, familiar ka na sa kanya, mararamdaman mo parang nakalutang yung isang side sa likod. Kasi yung shock absorber niya, hindi na gumagana. Lalo na kung may mga sakay ka, parang nakalutang lang siya. So ano yung effect niyan? Siyempre masisira yung tatamaan yung mga pangilalim mo, yung mga suspensions. Dahil yung bigat nanduro na lang sa isang side. Yan. Tapos siyempre sa gulong, uneven yung upod ng gulong mo. Isa yan. So mga sir, salamat At matagal tayong mga hindi nakapag-upload ng video. Medyo na busy talaga. Thank you sa time. God bless sa lahat. Thank you.